Bago tayo magsimula, ipikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga aral na itinuro nyo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Ngayon po, samahan ninyo kami sa paglalakbay sa Genesis. Tulungan po ninyo kaming matuto mula sa aklat na to. Gabayan niyo po kami sa aming pagtulog at bigyan kami ng payapang gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, humiga na ng komportable at maghanda na tayong makinig. Ang kwento ng Genesis. Ang Genesis ay ang unang aklat sa Biblia at ang pangalan nito ay nangangahulugang simula o pinagmulan. Ito ang pundasyon ng lahat ng kasunod na kwento sa Biblia. Dahil dito, natin malalaman kung paano nagsimula ang lahat ng bagay. Nagsisimula ang Genesis sa pinakadakilang kwento sa lahat, ang paglikha ng mundo. Sinasabi na sa simula, ang mundo ay walang hugis at walang laman, at kadiliman ang bumabalot dito. Ngunit ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, ay nilikha ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Sa unang araw, nilalang ng Diyos ang liwanag at tinawag nitong araw. Ang kadiliman naman ay tinawag niyang gabi. Sa ikalawang araw, nilalang niya ang kalawakan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Sa ikatlong araw, pinaghiwalay niya ang tuyong lupa mula sa tubig at lumitaw ang mga halaman at punong kahoy. Sa ika-4 na araw, nilalang niya ang araw, buwan at mga bituin para magbigay liwanag at maging tanda ng panahon. Sa ikalimang araw naman, nilalang niya ang lahat ng uri ng nilalang na lumalangoy sa tubig at ang lahat ng ibon na lumilipad sa himpapawid. Sa ika-6 na araw, nilalang niya ang lahat ng uri ng hayop sa lupa at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tao, Adan at Eva. Ayon sa kanyang wangis, ginawa niya silang lalaki at babae at binigyan sila ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sa ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos at kanyang pinagpala ang araw na ito. Iniligay ng Diyos sina Adan at Eva sa isang magandang hardin na tinatawag na Hardin ng Eden, kung saan naroon ang lahat ng uri ng masarap na prutas. Isang utos lang ang ibinigay niya sa kanila: huwag kumain sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa kasamaang palad, pumasok ang kasamaan sa hardin. Isang tusong ahas na kumakatawan sa dyablo ang nang-akit kay Eva na suwayin ang utos ng Diyos. Sinabi ng ahas na kung kakain sila sa bunga ng ipinagbabawal na puno, magiging kasing tulad sila ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Kinain ni Eva ang bunga at ibinigay din kay Adan at kinain din niya. Nang mangyari ito,
Naramdaman nila ang kahihiyan at takot. Alam na nila ang pagkakaiba ng mabuti at masama. At alam din nilang sumaway sila sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsuway, nawala ang kanilang malapit na relasyon sa Diyos at pinalaya sila mula sa hardin ng Eden. Ito ang simula ng kasalanan at paghihirap sa mundo. Pagkatapos ni Adan at Eva, nagkaroon sila ng mga anak, sina Cain at Abel. Si Cain ay magsasaka at si Abel naman ay pastol. Ngunit nagselo si Cain kay Abel dahil mas kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. Dahil sa matinding inggit, pinatay ni Cain si Abel, ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Habang dumarami ang tao sa mundo, lumalaganap din ang kasamaan. Naging ubod ng sama ang mga tao at nalungkot ang Diyos sa kanyang nilikha. Kaya nagpasya ang Diyos na linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit may isang mabuting tao na nagngangalang Noe. Si Noe ay matuwid at sumusunod sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng isang malaking arka para sa kanyang pamilya at sa bawat uri ng hayop, lalaki at babae. Dumating ang baha at bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Natabunan ang buong mundo ng tubig, ngunit iniligtas si Noe at ang kanyang pamilya, kasama ang lahat ng hayop sa loob ng arka. Nang humupa ang baha, lumabas sila mula sa arka at muling nagsimulang mamuhay sa tuyong lupa. Gumawa si Noe ng handog sa Diyos at ipinangako ng Diyos na hindi na niya muling lilinisin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng pangako, ipinako niya ang isang bahaghari sa langit. Pagkatapos ng baha, dumami muli ang mga tao at nagsimula silang magsalita ng iisang wika. Nagpasya silang magtayo ng isang napakataas na tore, ang Tore ng Babel, na umaabot sa langit. Gusto nilang maging sikat at magkaisa, ngunit hindi para luwalhatiin ng Diyos, kundi ang kanilang sarili. Hindi ito ikinatuwa ng Diyos. Kaya ginulo niya ang kanilang wika at hindi na sila nagkaintindihan. Dahil dito, nagkawatak-watak sila at kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito nagsimula ang pagkakaroon ng iba't ibang wika sa daigdig. Matapos ang Tore ng Babel, ipinakilala ang isang mahalagang karakter. Si Abraham, na dating tinawag na Abram. Si Abraham ay isang lalaking may malalim na pananampalataya. Tinawag siya ng Diyos mula sa kanyang sariling lupain at pamilya at ipinangako sa kanya ang 3 bagay. Una, gagawin siyang isang dakilang bansa, bibigyan siya ng isang lupain, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sa pamamagitan niya. Nagtiwala si Abraham sa Diyos kahit wala pa siyang anak at ang kanyang asawang si Sarah ay matanda na. Sa kabila ng pagdududa minsan, ipinagpatuloy ni Abraham ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya. Nagkaroon siya ng anak sa kanyang asawang si Sarah na pinangalan ng Isaac sa kanyang katandaan bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang kwento ni Abraham ay puno ng mga pagsubok tulad ng pag-aalalay kay Isaac.
na hindi naman itinuloy ng Diyos, at pagtitiwala sa pangako ng Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod. Nagkaroon ng 2 anak si Isaac at ang kanyang asawang si Rebeka, sina Esau at Jacob. Si Esau ang panganay at mangingisda, habang si Jacob naman ay mas gusto sa bahay. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng magkapatid dahil nilinlang ni Jacob si Esau para makakuha ng karapatan ng panganay at ang pagpapala ng ama. Tumakas si Jacob at naglakbay patungong Haran, kung saan siya nag-asawa at nagkaroon ng 12 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang 12 anak na lalaking ito ang naging mga ama ng 12 tribo ng Israel. Nang bumalik si Jacob sa kanyang lupain, nakipagbuno siya sa isang anghel at binigyan siya ng bagong pangalan, Israel, na nangangahulugang siya na nakipagbuno sa Diyos. Nagkaayos din sila ni Esau sa huli. Ang huling bahagi ng Genesis ay tungkol sa isa sa mga anak ni Jacob, si Jose. Si Jose ay paboritong anak ni Jacob, kaya't kinaiinggitan siya ng kanyang mga kapatid. Dahil sa inggit, ipinagbili nila si Jose bilang isang alipin sa mga mangangalakal na papuntang Ehipto. Sa Ehipto, dumanas si Jose ng maraming pagsubok. Naging alipin siya sa may bahay ni Potiphar, na bilanggo dahil sa maling akusasyon. Ngunit sa lahat ng ito, kasama niya ang Diyos. Binigyan ng Diyos si Jose ng kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip. Dahil dito, napansin siya ng Faraon, ang hari ng Ehipto, at iniluklok siya bilang pangalawang pinakapangyarihang tao sa Ehipto. Nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain at napilitang bumaba ang mga anak ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain. Nagkita-kita sila at sa huli, ipinahayag ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Bagamat sinaktan niya sila noon, pinatawad niya sila. Sinabi ni Jose na ang lahat ng masasamang nangyari sa kanya ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan, para iligtas ang kanilang pamilya mula sa taggutom. Sa huli, lumipat ang buong pamilya ni Jacob sa Ehipto at doon sila nanirahan. Ang aklat ng Genesis ay isang mahalagang simula na nagtatatag ng maraming tema na patuloy na makikita sa buong Biblia. Ang kasalanan at pagbagsak ng tao, ang pangako ng Diyos ng kaligtasan, ang kanyang pagpili sa isang pamilya, ang Israel, upang isakatuparan ang kanyang plano, at ang kanyang walang hanggang katapatan sa kanyang mga pangako. Nagpapakita ito kung paano nagsimula ang relasyon ng Diyos sa tao at paano niya sinimulan ang kanyang plano para tubusin ang sangkatauhan.